Hello cakers at aking mga cake kaibigan, gagawa tayo ng mga toppers ngayon, fondant toppers ng aking Ant-Man cake. Pero bago pa man ang lahat, gusto ko ipakita yung difference ng paggawa ko ng naka-gloves versus kapag ginawa ko yung fondant topper ng nakakamay lang, with bare hands, ganon. Umpisa natin sa paggawa ng fondant ant, yung langgam. So ayan o, makikita nyo, nirolyo-rolyo ko siya. Pero makikita nyo, kapag ka naka-gloves, hindi siya smooth. So, may mga guhit-guhit siya or bakat ng gloves. Kasi nga, yung gloves ko medyo maluwag din sa akin. Pero kahit naman kasi masikip, meron at meron talagang bakat ng gloves yung fondant mo. At isa pa para sa akin ha, based lang sa experience ko, kapag ka ganitong mga 3D toppers, mas nahihirapan ako kapag ka naka-gloves. Kasi nga, hindi ko gamay. Or basta siguro kanya-kanya ano lang yan, sanayan. Pero sa akin, mas gusto kong hindi naka-gloves. Pero I see to it naman na talagang kapag ka naghulma tayo malinis talaga yung kamay natin. So yun lang, wala lang. Gusto ko lang i-share kasi baka mamaya may magtanong sa akin, o bakit kinakamay mo yan? Bakit kinakamay niya yung ganto, ganto, ganto? Kaya ang masasabi ko lang dyan, ay syempre naman sa star. Kailangan kamayin, ayan. Alam nga naman paahin ko Doon kayo matakot kapag pinana ang cake. So, sure lang joke lang yun. Dami mo na sinabi ate. So ito, ginawa ko naman yung isang ng wala akong gloves na gamit. So ayan no, makikita mo na agad yung difference Ang kinis, etong nasa unahan, yun yung ginawa ko ng naka-gloves. Tapos etong pangalawa, with my bare hands. Ayan no. Ang kinis, di ba? Mas makinis pa sa face ko. Sana all. So, ayun lang. Pinakita ko lang yung difference nila. So, ito, babaguhin ko na lang ulit. Papakinisin na lang natin yung isang ant para mas maganda siyang tingnan. Kasi syempre naman yung ilalagay natin sa cake natin yung medyo maayos-ayos dapat, diba? Pero yung pag-gloves, gumagamit pa rin naman ako ng gloves dun sa mga madadali lang na cake topper. O kaya syempre, pag nakikake ka minsan, yung mga kailangan mong mag-gloves talaga, na hindi ka naman maghuhulma, yun, gumagamit ako ng gloves doon. Pero dito lang yon ano talaga ako minsan sa pag-gloves kapag gumagawa ako ng mga fondant details. Mas okay kapag hindi ako gumamit. Pero yun nga, as I said earlier, kailangan malinis talaga yung kamay natin. So ayan, mas okay na itsura niya kaysa nung kanina. Kaya agree ba kayo na mas magiging makinis yung cake toppers natin kapag kakinamay ko versus dun sa nag-gloves ako, di ba? Kasi nga, mas mahirap talagang gawin ang mga cake toppers kapag ka naka-gloves. Ewan ko lang sa iba kasi iba naman, baliktad, sanay naman sila na naka-gloves. Sa experience ko kasi, hindi nagiging pulido yung gawa ko kapag ka mayroon akong gloves. O siya, tama na tayo sa usapang gloves. Dito na tayo sa talagang ginagawa natin, yung ating fondant toppers. Yung mga langgam ito, mga tropa ni Ant-Man. So naisip ko gumawa ng dalawang malaking langgam. Kasi si client naman sinabi niyang design ay Ant-Man basta kahit ano na bahala na raw ako. So ang ginawa ko nga dalawang malaking langgam saka may ilang maliliit. Sa client ko na to talagang gusto ko yung sinasabi niya na ako na bahala. Kasi nga naiisip ko kung ano yung nasa imagination ko, yun na lang. Pero minsan natitingin ako sa Google kung ano yung mga ibang itsura, pero minsan ang hirap mahirap makakita talaga ng mga designs na magugustuhan mong gawin sa cake nila. Kaya okay sa akin talaga yung kapag ako na yung bahala, sinasabi ni client, ikaw na bahala. Tapos ito, mask ni Ant-Man ito, nagbilog lang ako tapos tingin lang ako ng details ng mismong mask niya. Hindi naman talaga kailangan talagang gayang-gaya mo, pero at least andun yung pagka-itsura ng pagiging Ant-Man, diba? So kung meron kayong Ant-Man cake, pwede nyo tong itry. Pwede nyo gayahin yung ganitong mukha ni Ant-Man. Pero ano kasi siya kailangan medyo pambata pa rin yung mukha kasi ang ginagawa kong cake ni ma'am ay pang-baby. So, every month, mag-order siya sa akin tapos yung mga itsura na gusto niyang superhero, yun yung nilalagay ko sa cake. Pero mas cute dapat yung itsura niya. Kasi nga pang baby. Gusto ko ngayon yung client ko na to dito. Super bait niya. Hi, Ma'am Charm. Gusto kong ginagawa yung mga cakes niya kasi mahilig din ako sa mga superheroes. So, ang lahat ng mga cakes niya ay Marvel-themed superheroes. So, ayan. O, wala na akong maikwento.
wala na akong masabi. So fast forward na lang natin yung ating video at patapos na rin naman ito. Mga details na lang yan. Mata, tapos yung mga kung ano mga pula-pula sa, sa mask ni Ant-Man. At ito na nga lahat ng mga details natin ng ating Ant-Man cake. Ayan. At syempre, ang cake natin ng Ant-Man, ito na. And yun lang for today's video. Thank you for watching. Babush!